Ako lang po yung challenge sa imo ha kay. Ako lang po yung challenge sa kuha. Ay, Ay, ako lang po yung pamatuod. ano, ako ang, Ako na sa mapamatuod. Ako na sa mapamatuod nga si Maria na tao bro, ang move si on, Kristo. bro, move on na. Tapos na tayo Dili dyan. ba? Wala din eh, hadlok din eh. Bro, move on na bro, natapos tayo dyan bro, tinalo na kita bro, move on na, ibang topic na lang. Ibang topic na lang. Move on na, hindi, move on na bro, natalo ka na eh, huwag ka nang umirit pa. Move on na, ibang topic na lang. May pa nga kaya na-conclusion ka natalo. Wala ka natalo ka dun bro. Move on na bro, move on na. Anong second eh? Hadlok mga bro dyan. Hindi ako takot bro, tapos hindi bate bro, kaya move on na. Risback ba? Risback. Ano naman ka? Ay, nakakaano yun, parang hindi, wala katapusan na pag-uusap. Okay na sa akin yun, natalo ka Sabi mo na. dyan, natalo talaga siya sa debate nyo kasi race back na lang daw siya eh. Hindi man nagre-race back ang panalo. O yun na nga. Ano ba Pero yun? may race back yung Ano talo. ba yun? Hindi. Kasi hindi kasi ako natatakot na ano ba yun? Papa Sige bro, ito na lang bro. Ito na lang bro, bigyan, ikaw ay natatakot na sige, papatunayan ko ito bro. na si Maria ay may anak na tao na si Cristo. Ha? Takot ka bro? Takot ka? Sige, sige nga bro Jando, tapos naman na kayo bro Jando. Ako nga harap sa kanya bro. Ano yung patutunayan niya bro? Patutunayan daw niya na si Maria ay nanganak ng Kristo na tao. Non-debatable. Nanganak ng Kristo na tao. Nanganak ng Kristo na tao. SDA ba to? SDA yan bro, SDA yan. Non-debatable yun. Naiba na pala yung aral ng SDA ngayon. Kristo na tao na lang. Wala ng Diyos. Yun. Nagbago ang aral dahil sa kay Jerwin. Binabago niya yung aral eh. Bang klase. Kasi tapos na kasi yung si Maria ina ng Diyos. So ngayon, ako naman magpapatunay na si Maria ina ng taong si Jesus. Non-debatable nga. Ina ng taong si Jesus. Hindi man kami tutol yan. Hindi kami tutol na ina siya ng taong Jesus. Pero huwag mong sabihin na yung taong Jesus hindi yung Diyos. Kasi aral do Diyos yung taong Jesus eh. Ano ko ba naman? Kasi negative kasi yan. Kasi Tama naman yung tama naman kasi, statement mo bro. Nanganak ng taong Jesus. Pero yung taong Jesus na yung Diyos yun at the same time. Ito kasi ang pinapatunayan nyo kasi noon Ano? na si Kristo. Hindi bro, hindi man ano bro. Si Cristo. Yung gusto mong patunayan, hindi naman kami tutol doon. Sangayon kami doon eh. Bakit ka matapatunay sa sinasangayunan namin? Yes. Huwag kang Tunay na tao, tunay na Diyos siya eh. bro, huwag So, kang ibig sabihin, takot kayo na patunayan ko na Bro, non-debatable yung hamon mo, bro. Non-debatable. Naintindihan mo yung non-debatable? Parehas tayo naniniwala doon. Naniniwala kami, bro, na si Kristo tao kasi dual nature yun eh. so ibig sabihin, ang anak ng naniniwala kayo na yung ina may anak na tao, si Kristo. Natural, nagkatawang tao nga eh. Yung inang Baring Maria, may anak na taong Kristo na Diyos. Oh. So, kaya nga. So, naniniwala din kayo na si Maria ay nanganak ng Diyos. Yes! So, dalawa yung paniniwala Yes. ninyo. Yes, dual nature si Kristo eh. Ano Kasi ka ba? tunay nga Diyos kayo pinanganak niya eh. Dual nature yun, ano? Okay. Dual nature yun, Okay, natural. So, yun ang paniniwala ninyo. Okay, salamat. Okay, sa amin. Kasi masasabi ko talaga, ito kasi ang katotohanan. Yun ang nabasa sa Biblia. Na si Maria ay nag-anak ng isang tao na tinatawag ay si Kristo. Hindi siya nag-anak ng isang Diyos. Kasi wala naman mababa. Tao na Diyos nga. Bro, Tao na Diyos, hindi tao lang. Bro, Jerwin, wag kang
Huwag kang mag-imbento ng sarili mong aral kasi ang turo sa Seventh-day Adventist, Jesus Christ, dual nature siya. Meron siyang True man yan. true God and true Bro, man. tika lang bro. Kasi ang Yo. pinag-uusapan natin bro, ito. Si Maria ay ina ng Diyos. Yun na Hindi nga. kasi yan mabasa. Dual, Oh. bro, wag mo iparamdam sa akin, bro, na bumabawi ka. Okay? Wag mong Respect ka ba dyan ba? oh, wag Dyan ba? oh. Release back na siya, release back. Yun na nga. Ibig sabihin talo siya sa... Oh, wag mong iparamdam sa akin na bumabawi ka. Kasi ang ginagawa mo ngayon, bumabawi ka. Pag bumabawi ka, natalo ka. Yo, So, ibang ibig sabihin bro, ibang bro Jando, ibang Bro, tap Jando. ano? Ibang So, topic ibig na sabihin ba bro, nararamdaman mo bro? nararamdaman kong bumabawi ka. Eh wag Release back. kang bumawi. Release back ka. Ibig sabihin talo ka dun sa debate. Oh, wag kang So, ibig bro. so, wag kang bumawi, bro. Wag kang So, ibig bumawi, sabihin, bro, bro. Wag kang bumawi, bro. Wag kang bumawi. Para hindi bro Jan, ano? Bro Jan, ibig sabihin bro, nararamdaman mo kasi na parang bumabawi ako. So ibig sabihin, niramdam mo talaga yung topic natin. Hindi. Bumabawi ka, bro, kasi kay Jando na release back ka kasi ang ibig sabihin nun, talo ka. Kawawa talaga. bro, Okay, ito na lang. Yan Bro ang ibig Jando, sabihin. ibang Nandiyan topic ba na si lang, Jared? bro. Ibang topic na lang, bro, kasi Jando, Nandyan ba si Jared, bro Jando? Jared, nandito si Jared, tignan ko lang. Kanina nandito kaso wala. Wala na, umalis si Jared. May pasok yun. Siya kasi yung pakay ko kanina, kaya nagtawag ako kanina. So pasensya sa disturbo kasi So- yun talaga akala ko nandyan ka. So anong gusto mong Pangalawa. i-topic kay Jared? Pwede natin pag-usapan 'yon. Ganito kasi yun. Si Jared kasi, patutsada, naghamon sa akin sa live ni Gapo. Mm. Kaya yun, nag-usap kami, nawala. Anong Nawala siya. hamon niya sa bro? Anong hamon ni Jared sa Papatunayan ko raw na yung totoo na iglesia sa amin. Ah, Pero sige, siya ang sige, naghamon. yan. Sige, magandang topic yan, Alam bro. mo naman siguro Kasi- yung Jando na pag Okay. ikaw ang maghamon, ikaw ang affirmative, ikaw ang may Sige, bro, sige, hawak bro. kung anong topic. Sige, bro. Ay, So, hindi. yun ang Bro, hamon niya. mali ka, bro. Kasi doon sa debate natin, ikaw ang naghamon nun, ikaw ang nagbigay ng topic, ako ang Kaya nag-affirmative. nga. Oh, kaya Kaya nga. wag Kaya wag nga, mong sabihin sa akin na mali yung ginawa mo. Tika lang bro. Hindi yung ibig ko sabihin bro. Kang Jando ba? Katuloy. Kang Jared ba? Kang Jared. Hindi, sabi mo kasi, Siya ang naghamon. ang Teka lang, bro. ang hinahamon, kasi sabi mo kasi ganito. Ang hinahamon ang pipili ng topic. Eh, sabi mo ngayon, di ba? Hindi yan. Ano? Hindi ganun. Kasi si Jared kasi, siya ang naghamon. On, hinamon ka Kaya niya. ibig sabihin, dapat siya mag-affirmative. Pero ang hinamon kasi niya, ako. Tapos, ang wait niya, lang, ako wait yung lang. affirmative. Sabi mo, ang Oo. naghamon dapat siyang affirmative. Eh, ba't mo ko hinamon ni ako ang affirmative? Tika lang, iyan ka na naman. Oh! Ay, hindi ba yan ang ginawa mo? Nagka-debate, Bro Jan, di ba nagka-debate tayo kasi ikaw ang naghamon? Pero kahit ikaw ang naghamon, Huwag ka ako lang ang... Bro Jan, huwag ka na magdepensa. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Si Jared ang tinutukoy ko. Hindi, mindset mo, Ayan. bro, mindset mo yun, bro. Mindset mo yun Bro, na... Bro, wait lang ha. Mindset mo kasi yun, bro, na kapag ang naghamon, siya ang dapat mag-affirmative. Mindset mo yun ngayon lang. Pero bakit sa debate natin, ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative? Bro, naramdam ko. Ngayon bro, naramdaman ko na bro, na naramdam mo talaga yung debate natin. Kasi hindi ka makamove on. Ang sabi na, Hindi. ang sabi ko kang Jared. Ikaw ang Pumunta ka sa Bro, topic mo. bro, ikaw ang nagsabi ngayon. Ikaw ang nagsabi ngayon na ang naghamon, bro. Ikaw ang nagsabi ngayon, bro, na ang naghamon dapat siyang affirmative. Ikaw ang nagsabi ngayon, di ba? Ang maghamon, siya ang dapat affirmative. Eh bakit sa Oo, atin? yun nga. Bakit sa atin ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative? Kaya nga, dahil sabi mo, Oh, wala kang paninindigan. makinig.
Bro, bro, bro. muna. Bro, wala kang Bro, makinig ka muna, Bro, bro. ito na lang, bro. Bro, tika lang. Wala ka kasi paninindigan eh. Dapat sana kung yan Tika pala lang, tika ang dapat sana kung yan ang mindset mo, ikaw ang naghamon, ikaw ang naggawa ng nag-affirmative doon. Pero ako yung pina-affirmative mo. Bro, wag mo kong papilosopuhan ng ganyan. Na Tika lang ba? yung ano Uy, ba? uy, Wait lang uy. ha. Yung Uy, tika mindset lang mo, ba? Uy, tika yung lang. mindset mo kasi nagbabago-bago. Ano? Ika lang ba? Ganito kasi yon. Oo, ako ang naghamon. Tapos kay ikaw man ang affirmative, so ikaw ang Ba't ako magkocontrol nag-affirmative, kung ano ikaw yung ang gusto naghamon? mo. Eh bro, ito tanong ba? Tika lang. Ba't ako ang Hindi nag-affirmative? talaga ito makinig, oh. Wait lang ha. Ba't Paano natin bro, bakit ako ang Tika lang, lagi. bro, bakit ako ang nag-affirmative, Ay. ikaw ang naghamon? Pakisagot 'yun. Kaya nga, tika lang. Kaya nga, makinig ka na naman. Ay, ikaw Sige, talaga. sige. Bakit ako ang nag-affirmative, Ganito kasi yun. ikaw yung naghamon? At, tika lang ha. Makinig ka ha. Ako ang naghamon kasi nag-challenge ako kung sinong papayag na sa challenge ko. Yon. So, nag-accept ka. So, ibig sabihin, in-accept mo yung challenge ko, ikaw yung affirmative. Okay. Kaya ikaw yung magdala, ang magdala sa okay, topic okay. kung anong gusto So, mo. ibig Kasi sabihin, ikaw bro, yung affirmative eh. ibig sabihin, kahit pala ikaw ang naghamon, okay lang na negative ka lang ang naghamon. Ganon. Kasi sabi mo, ikaw Yan na nga. Ibig sabihin, hindi... Ako ang bahala kung ano ang aking gagawin. Oh, yun na nga. Tutuloyin ko man. So, yun na nga, di ba, ibig sabihin pala ganito, kahit pala yung challenger, pwede siyang maghamon as a negative. Pwede siyang maghamon as a Walang negative. problema, bro. Sa O akin, ngayon, bro, sa akin. ngayon, Sa akin lang. wag mong Hindi i-apply, bro, wag mong i-apply kay Jared. Wag mong i-apply kay Jared yung sinabi mo kanina na ang maghamon dapat siya affirmative kasi ang ginawa mo kasi sa debate natin, ikaw ang naghamon, ako ang nag-affirmative. Sabi sa Biblia ganito, Mateo 7:13 ba yun? Basahin ko muna ha. Ito sinasabi sa Bible eh. Mateo Kapitulo 7, versikulo 12. Ito sabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. In other words, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Ibig sabihin, huwag mong ipilit kay Jared na dahil siyang naghamon siya dapat ang mag-affirmative. Kasi pwede naman siyang maghamon na siya ang negative. Ginawa mo yun eh. Naghamon ka, ikaw ang negative. So pwedeng gawin ni Jared na siyang maghamon na negative siya. O, kaya nga. O yun. Kaya, pabayaan. Hindi ka lang, bro. Pabayaan mo kasi ako magsalita. Hindi mo kasi ako pinabayaan magsalita. Hindi pa ako kasi tapos. Kaya nga, ito yung sabihin ko. Kaya naghamon. Hindi ka marinig, putol-putol yung boses mo. Hindi ka marinig bro, putol-putol boses mo bro. Oh, hello. Oh. Ano yung nasa camera mo, puwet ba yan? parang puwet nakikita ko eh. Hello. Hello, narinig mo na. Narinig mo na? Okay. Ganito kasi yon. Ah. Siya ang naghamon. So, dapat, kung siya naghamon, siya affirmative. So, dahil hindi siya mag-affirmative, payag ako na ako ang maging mag-affirmative. Payag ako. Wala problema man yan. Kasi sa akin, wala problema sa akin yan. Yan ang akin lang, nasaan siya? Bakit nawala? Nawala. Umalis Siguro. parang bula. Siguro may ibang Ayun. ginagawa. Yun na lang ating pag-usapan, bro. Hindi ganon, bro. Bro, Bro, hindi ganon, bro, kasi yun na lang ating pag-usapan. Bro, tumatakbo kasi yung oras, bro. Ito na lang, bro. Pag-usapan na lang natin paano nangyari ng iglesyang tinatag ay ang Seventh-day Adventist Church. Yan na lang pag-usapan natin. Ayan ka na naman. Ano? Iglesia ko na. Ako dapat magtanong sa'yo kasi programa mo kasi ito.
Magtatanong ka lang. Sige. Magtatanong ka lang. Sige, magtatanong ka lang. Ikaw Sige. ang magsagot. Sige, sagot. programa ko Sige. kasi to. Tanong, sige. Oo. Yung pala gusto mo eh. Sige, magtanong ka lang. Pinapasok mo ko dito, tapos ngayon. Sige, pumasok ako, sige, tapos sige. Yun pala yung ano mo. Okay lang. Walang problema sa akin, magtanong kayo. Okay lang naman sa akin na basta mag-usap tayo kung ano talagang gusto mo. Gusto mo, magtanong ka lang sa akin. Sige, magtanong ka lang sa akin. Go ahead. Sige. Ito yung tanong ko sa iyo, bro. Kasi sinabi mo kasi, bro, na kahit ano, bro, tanong ko? Or magpili ka kung anong... Kahit ano, anong topic? bahala ka kahit ano. Basta, ang sagot ko, Biblia at referensya. Sige, go ahead. Okay. Sige, punta tayo sa kuan, bro. Sa ano mas maganda? Sa mga pare, bro. Punta Sige, tayo sa mga pare. sige, sa mga pare. Go Kasi ahead. maganda kasi yung mga topic na pare, bro. Okay lang yan. Okay lang. Walang problema. Go ahead. Okay. Doon sa mga pare, bro, ba? Siguro, sa mga pare, bro, yung may pare ba dyan na nakalagay sa Biblia na inutusan ni tawag dito ni Jesus Christ, bro? Merong mga pare, bro, sa Biblia, hindi lang si Jesus Christ ang nag-utos, pati si Apostol Pablo. Si Tito, pare si Tito, hintil yun. Si Timoteo. Saan mo? Hintil si Tito, hindi nga natuloy yun eh. Unang Pedro 2:9 ba dyan basahin mo? Unang Pedro 2:9. Oo, magandang balita. Ito, maganda to. Unang Pedro 2:9, ito mga ano to eh. May mga hintil dito eh. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pare, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Mga hintil to kasi nasa kadiliman ng hintil dati. Ngayon, tungo na sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So, ang tinutukoy dito kasi ang unang Pedro, ito isinulat nung siya ay nasa Roma. So, ito ay mga hintil na nasa Roma. Si Tito naman, hintil si Tito. Si Timoteo, hintil si Timoteo. Yung tatay lang niya ang Hudyo, yung nanay niya, hintil. Sa madaling salita, mixed breed si Timoteo. So, hintil si Timoteo. Pare yun. Mga pare ito. Maharlik ang pare. Mga pare ito. Mga hintil to eh. Nasagot yung tanong mo, bro. Follow up ko, bro. Follow up ko. Sabi mo kasi, yung si Timoteo, hintil na pare, di ba? Si Timoteo, si Yan, Tito, yan, at saka yung nasa unang Pedro 2:9, mga hintil yun ng mga pare. Sa Roma yun eh. Lahat ba ng mga pare, bro, ay hindi natuli? I mean, lahat ba ng mga hintil ay hindi natuli? Hindi yan ibig sabihin ko. Ibig sabihin ko, yung mga hintil, hindi pinipilit na matuli. Actually, si Tito, hindi natuli. Si Timoteo, hindi rin natuli. Bro, hindi yan ang tanong ko, bro. Ang tanong ko ba, na lahat ba ng mga hintil ay hindi natuli? Yun ang sagot ko. Ang tanong ko. Hindi lahat ng hintil, bro. May mga hintil na natuli. Yun. Gaya sa mga hintil kami, tuli naman kami. Mga hintil kami, mga tuli naman kami. Yung mga paring Pilipino. Kasi pag sinabi kasing hintil, hindi Hudyo. Halimbawa, yung Pilipinong pastor sa SDA, hintil yun eh. Natuli ba yun? Natuli. Okay, so sabi mo, hindi lahat ng mga hintil natuli. Okay. Ang pagtuli ba, bro, ay isang requirements para maging isang pare? Hindi. Ang tuli, bro, ang tuli, siya yung ipinalit doon sa siya yung pinalitan ng bautismo. Dati kasi para makapasok sa bayan ng Diyos, kailangan tuliin. 'Di ba yung mga hintil na umano sa Judaism, pinipilit nila na matuli, Tito 1:10. Pinipilit ng mga Judaism na matuli yung mga hintil na pumapasok sa Judaism. Kasi requirement sila sa Old Testament para ka mapaanib sa kanilang samahan, kailangan ka patuli. Pero pagdating sa New Testament, binago na ni Kristo yun, ginawa ng bautismo. So yung dati tuli na requirements, napalitan na ng bautismo. Kaya ang mga hintil, hindi na pinilit na matuli.
Kung gusto nila magpatuli, di bahala kayo. Okay, libre. Pwede ka magpatuli kung gusto mo. Pwede mong ayaw. Di, wala magagawa yung ano. Hindi ka naman nagkakasala kung patuli ka man o hindi. Actually, sa ating panahon ngayon, magpatuli ka. Medical reason naman ang dahilan. Hindi naman sa covenant reason. Medical reason naman ang dahilan nun. Okay, follow up ko. Sige. May babasa ka ba sa Biblia na yung tinatawag na tuli ay kapalit bautismo? Nasa Colossus 2:12. Kung si Dose. Pakibasa nga, pakibasa. Tingnan natin kung sinasabi mo na yung bautismo, yun ang kapalit ng tuli. Colossus 2:11-12. Ito sa kanya, sabi to, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo. Ayan na. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. So meron pa lang pagtutuli para na hindi gawa ng mga kamay. Sa pagkahubad ng katawang laman, yung pagpalos ba? Pagpalos sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. So meron pa lang pagtutuli ni Kristo tinatabi dito. Yan yung 12, binyag. na nangalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. Nangalibing nakalakip niya sa bautismo. Muna salita, yung dati na pagtutuli, pinalitan na ng bautismo. Yan bro. Bro, sa'yo yan sa'yo. Pakipaulit ko bro, paki-clarify ko lang bro na sabi mo bro, yung bautismo ay kapalit, yung tuli ay kapalit ng bautismo. Ipaki-clarify ko bro kasi yung bautismo, yung bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. 11, nasa kanya ay tinuli rin naman kayo. Baliktad yung, bro, tika lang, baliktad yung ano mo, yung sabi mo na yung bautismo kapalit ng tuli. Baliktad, ang sabi, baliktad. O yun nga, ang bautismo, yung tuli. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Kaya sabi ko kanina sa sa Old Testament, para ka mapaanib sa samahan nila, kailangan mong patuli para ka mapaanib. Ngayon sa New Testament, hindi na kailangan magpatuli pa para umanib. Ang paraan ngayon, yung pagtutuling hindi gawa ng mga kamay na referring sa bautismo. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo. Tinuli kayo. Pero sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Kasi yung pagtutuli kasi na atin nauunawa ang gawa ng kamay yun eh. O ngayon, hindi sa pagtutuling gawa ng kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, yung nakambak, sabi na palos. Walay palos nga mahitabo. Sa pagtutuli ni Kristo na nangalibing nakalakip niya sa bautismo. So ang pagtutuli ni Kristo na ipinalit sa pagtutuling gawa ng kamay, ang pagtutuli ni Kristo, yun ang pagtutuling hindi gawa ng kamay, na ang ibig sabihin, bautismo. Amen. Ibig sabihin, pakibasa ko Ay, sa wawa. bro, kasi Bro, hindi ko masyadong maintindihan ang Tagalog. Bro. Nakukuha ko yung, tika lang. Nakukuha ko kasi yung, Hindi na pala masyadong binabasa mo, pero maintindihan ng Tagalog bro dyan bro, kaya hindi niya maunawaan. ang Bisaya at Tagalog. Kuha mo sa King James bro, Kaleo, kasi Hindi may niya maunawaan kasi kasi hindi pala siya na gano'n Sige, bro. mag-comprehend ng Tagalog. Sige. Sa King James bro, So, sa King James. Ano Para dito? malaman natin. Basahin ko yung sinabi ni ChatGPT ha. Ang pagtutuli ay tanda ng tipan sa lumang tipan. Tika lang bro. Ang bautismo ay tanda ng bagong tipan kay Kristo. Hindi sila pareho. Pero ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Nag-mute tayo na yun. Nag-mute. Hindi ka na-mute bro. Naririnig ka namin ang ingay-ingay mo dyan eh. Kaya kami na-mute kasi ang ingay-ingay mo eh. Ang ano ko, Ano yung bro, nasa ano niya bro? Sa picture niya bro? ang ano ko Saan bro, nakatutok yan? Sa puwet niya. Wala din hayaan na ano na nakalagay sa kung saan yung ano kasi pangit tingnan parang kasi Wait, religious ano to eh, religious ano to ba? Religious. Kung pwede mo itutok mo na lang sa mukha mo bro, wag mo itutok kung saan.
Para naman hindi Short yan, bro. mapabastos So, yung short programa yan kasi natin yan. ano ko, tinakip ko kasi, nag-live kasi ako. Hindi, Makita, saan mo ba, bawal kasi saan yan. mo nilagay yung cellphone mo, bro? Saan mo nilagay yun? Yung honest speaking, saan yun nakalagay? Sa paa ko nga, sa paa ko, ni Sa kulob ko ba? hita, Sa paa ko. sa hita. Hita, nikulob ko sa shirt, sa pantalon ko. Yan Kasi sa yung paa pangit ko. tingnan eh. Ganito yan kasi yan, bro. Kami, Sige bro, pakibasa kaming- lang sa King James bro, palihog bro. Pakibasa lang sa King James para sige, may sige. follow up ako sa iyo na tanong. Sige, King James tayo, King James. Ito gusto niya, King James daw eh. So, Kasi, dos 11. Nag-focus tayo ngayon sa tuli. Tuli kasi yung pinocus Ano mo. ang pinakatanong mo sa Dahil yun tuli, ang kapatid? kapalit Ano mo. pinakatanong mo sa tuli? Ito, sige, ating basahin sa Sige lang. Bisaya. Ito sa Bisaya. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ano daw? Mhm. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Ang Ibig kaning sabihin, nabautismuhan. Oh, Nabautismuhan kayo kasi hindi ka naman makakaisa ka Kristo kung hindi sa pamamagitan ng bautismo. Oh. Galatia 3:27. Galatia 3:27, mahiusa kita ni Kristo pinaagi sa bautismo. Okay? Gituli kamo diha, ate basahin sa Galatia 3:27 para maliwanag sa kanya. Bro, iwasa lang to bro, wait pabasa bro, lang. palihog bro, ayaw wala po na bro. Wait lang. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. So ang pagbunyag ang pagkahiusa ni Kristo. Atong balikan ang Colosas 2:11. Kaya di siya kasabot og Tagalog. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. So nahiusa ta kaniya sa pagtutuli. Unsang matangan dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo. Nana po din naka-loudspeaker na po do. Ay pa loudspeaker na bro kay ako tiyo balik-balik. Wala man. Sa tingna, i-con ko lang, i-mute ko lang. Sumangil Ito lang, ito lang. Sumangil na po day. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo. Nga maoy timaan nga kamo naluwas, gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. Kaysa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo, gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. So gituli kita dili sa paagi nga tawhanon. Dili paagi nga tawhanon, dili lang tawhanon nga paagi nga tuli ba, kundi sa paagi ni Kristo nga maoy timaan nga kamo naluwas. So ang atong tuli nga nadawat mo na atong timaan nga kita naluwas. Masama na. Bautismo natural. Ako mo sabi sa'yo, Bisaya pa lang ngayon. Sige, follow-up question. Tanong lang gusto mo ha? Tanong lang. Okay, follow up ko. Ito, sinabi mo, paagi. Sa paagi ba, ang nabasa mo ba yan bro, kapalit o paagi? Kasi iba yung kapalit at iba yung sa tinatawag na paagi. Sa Tagalog yun, parang paagi. Ang ginagawa mo ngayon bro is fallacy of equivocation ang ginagawa mo ngayon. Tika lang. Fallacy of Kasi ganito kasi equivocation yan. Brother John Ray. Wait lang ha. Brother John Ray. Pakibasa ngayon, binas mo yan sa ChatGPT. Sabi dito, Tika lang. ang pagtutuli ay tanda ng... Makinig ka muna bro kasi may binabasa tayo para maunawaan ng mga tao nakikinig. Ang pagtutuli ay tanda ng tipan sa lumang tipan. Ang bautismo ay tanda ng bagong tipan kay Kristo. Hindi sila pareho. Pero ang bautismo ay parang espiritual na katumbas ng pagtutuli sa bagong tipan. Espiritual na katumbas ng pagtutuli ang bautismo. So, hindi man kami Bible alone, pwede kami magbasa ng mga referensya. At ang bautismo ay katumbas ng pagtutuli. Ito ay spiritual na katumbas ng pagtutuli. Next question bro. Magtanong lang ngayon ang gusto mo Tanong lang.
Huwag ka magpaliwanag. Okay. Ano ang nabasa mo diyan? Ano ba yung tawag nito? Pinalit o sa Tagalog yung anong Katumbas? sa Parehas lang yan. hindi Pareho katumbas. lang yung bro. Ibang hindi katumbas yung sinasabi doon sa Bisaya. Balikan mo Ano, yung parang- balikan mo ba dyan yung binasa mo? Option. Parang option. Hindi GPT Ang bautismo Parang ay yan sa parang AA. spiritual na katumbas ng Hindi ako naniniwala pagtutuli sa sa bagong GPT. tipan. Bro, hindi ako naniniwala GPT, bro. Bro, wala kaming pakialam bro kung hindi ka maniniwala sa ChatGPT. Ang sa amin ngayon, ang mga nanonood, ang aming priority. Dahil given na yan eh. Given na ang mga protestante, sirado isip, ayaw talaga tumanggap ng aming mga reasoning. Given na yan. Kaya ang aming top priority sa programang ito, yung nanonood, hindi yung nagtatanong. Kasi alam ko naman na hindi ka tatanggap dun eh. Next. Bro, sports tayo, bro ba? Sports tayo ba? Sports. Ano sports? Ang gusto ko lang, bro. Ano Dapat sports? tanggapin mo yung sagot Ano namin ba? kasi sports naman pala eh. Sumagot ka ng yung tama ba sa Bro. aking sagot? Kasi Kung ang sports susunod pala kasi doon, kung sports pala bro, dapat ano man ang isagot namin, respetuhin mo yon, tanggapin mo yon. Kasi sports eh. Tinanggap ko naman yung tanong mo. Oh. Bro Jando, Ano yun? ang nangyari kasi dito, bro, hindi pa ako nakatapos sa pagtanong, sumagot ka na. Kasi hindi mo pa nakikita yung direct na tanong ko. Ano? Kasi nakalagay, ang sinabi ko kasi kanina, yung tuli ba ay kapalit Yun ng na nga. bautismo. Sabi mo, oo. Kapalit siya. Ang binasa, yeah, totoo. Kaya nga, Totoo. doon sa binasa, Totoo. totoo, yun ang tanong ko. Na yung tuli ba Oh, ay kapalit ng bautismo. natural. Yun. Oh, Natural bro Oh, na sige. ang bautismo Tika lang. sige. Tika lang kasi ikaklaro ko lang ba kasi yung binasa mo hindi naman nakalagay doon na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Walang kapalit nakalagay. Ang Ayan, sinabi doon, binasa ni parang- John Ray, parang- katumbas. Hindi lagi ko maniniwala sa GPT. Ay, wala akong pakialam nga kung hindi ka naniniwala doon. Sige, Marujanda. Sige, Marujanda. next question. So ganito, bro, Next ano? question. Bro, ano pangalan niya, bro? Ano yan, si Jerwin Rosales yan. Bro Jerwin, Discussion. naniniwala ka ba bro na yung pagtutuli ang siyang utos ng unang panahon? Wala akong problema yan, bro. Naniniwala ko yan, bro. Pero hindi yan bautismo. Oh, bakit ngayon bro? Bakit ngayon bautismo na? Summit nga eh. Ngayon, next question ko sa iyo. Sang-ayon ka ba na Teka yung lang, mga bro. kautusan Teka ng lang. unang panahon? Wait lang. Para maunawaan mo ba na hindi mali si Jando sa sagot niya sa iyo? No, ito tanong ko, follow-up question. Maniniwala ka ba na sabihin ko sa iyo na yung kautusan ng unang panahon ay pinalitan? Sa anong paraan? Anong pinalitan? Yung kautusan ni Moses pinalitan. Kung ano? Kaya nga, ikaklarify mo kung ano yung utos na pinalit kasi maraming utos tapos yung lahat pinalit. bro, lahat pinalitan. Utos nga O eh. saan mabasa? Hebreo Okay. 7:11 to 12. Pinalitan. Pero Eto. sabi mo lahat. Eto bro, Sabi mo lahat. Ano yung lahat na ito bro pinalitan? basa. Sige nga. Basa ko basa. Sige nga, basa. Bro, pwede ba Oh, wag basa. mong i-loudspeak bro kasi yung aking nagbabalik-balik eh. May mute ko na lang, bro. I-mute ko na lang. Kung dili, magpunta ko sa Picas, bro, na ano. Oh, kasi Sa Picas ako na cellphone. ang pangit naman na Ika lang, ha? babalik-balik yung boses ko. Okay. Ganito na lang. Tika lang, ha. Kasi punta na ako sa isa. Alam ko kasi nagre-record ka dyan eh. Pwede mo naman Wala, tong, wala, bro. Wala, bro. pwede mo naman to i-download eh. Bro, wala talaga, hindi ako nag-record. Kasi isang cellphone ko, nakagrab kasi ito. May na lang ba, may mag-request. Pero tinignan ko lang sa kuan. Sige bro, mag-mute na ako. Hello. Wala na. So, eto sinasabi dito sa Hebreo 7:11 to 12, ganito nakalagay. Bro, basahin mo sa ang Biblia para ang mabasa palitan kasi yun ang point niya ay palitan eh. Sa ang Sige. Biblia mo basahin. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa mamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ng kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote?
ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. Talagang Ayan, pinalitan letra por ang letra. kautusan. Bakit? Dahil noong una, para maging member ka sa kanilang samahan, kailangan mong magpatuli. Requirements ang pagtutuli noong una para ma-member ka sa bayan ng Diyos. Pero ngayon, kung gusto mong magpa-member sa bayan ng Diyos, hindi na requirements ang tuli. Ang requirements ngayon, bautismo na. Kaya yan ay isang ebidensya na talagang pinalitan. Ngayon, kung sasabihin mo na walang mababasa na pinalitan ng... Teka, nawala. Ano na ha? Wais ni Jabari Jondo, biglang pinutol nung nabasa. Yun ang problema dito, biglang pinuputol. Biglang pinuputol. Ayan, samot na hinugma. Kana bro. Okay na bro? Sige. Okay na? Dahil ta. Sige bro. Basahin ko ulit yung yung sinasabi sa alam ko yan bro, yung binasa mo bro, alam ko yan bro. Alam mo, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangang palitan naman ang kautusan. Tama 'yon. Bakit? Noong una sa panahon pa ni Moises, ng Aaron, pag gusto mong umanib sa samahan ng Diyos sa kanyang iglesia doon sa ilang, ay ang requirements pagtutuli. Para makapasok ka, kailangan mong patuli. Ngayon, sa panahon na ng bagong tipan, hindi na requirements ang pagtutuli pag gusto mong pumasok. Ang requirements ngayon, bautismo na, hindi na pagtutuli. Yan nga dati, pagtutuli. Ngayon, bautismo na. Kung sasabihin mo sa amin na hindi ka naniniwala kasi walang nabasa letra por letra na ipinalit ang bautismo sa pagtutuli, din kailangan mong ipaliwanag bakit sa ating panahon ngayon, pag umanib ka sa isang iglesia, hindi na kailangan magpatuli ka pa. Kailangan bautismo na. Kasi kung gaganyanin mo ako, isang fallacy yan. Fallacy from argument from silence yan. Naku mo, wala ang nabasa letra por letra na ipinalit sa ang bautismo sa pagtutuli, hindi ito totoo. Hindi kailangan mo ipaliwanag bakit ngayon kung hahanip ka sa isang iglesia, bautismo ang requirements, hindi tuli. Okay, tanong ko bro. Ano? Tanong ko bro. Kasi ito, ang binasa mo kasi Hebrewanon City. Diba? Ang Hebrewanon City kasi may pinalitan ng mga sugo. Tanong, ito, ano yung mga sugo na pinalit? Yung mga kautusan na nakabatay sa Levitical law. Gaya ng ano? Gaya ng pagtutuli, nasa Levitical law yun. Ano? Mabasa mo ba yun bro? Na yung Yun na nga. Ang tawag diyan, fallacy of silence ang tawag diyan. Fallacy of silence. Bakit? Ipaliwanag mo sa amin. Bro, ganito yan, bro. Sige lang, bro. Hindi, sumasagot ako. Sige. Ang tawag niya sa tanong mo na yan, fallacy from argument of silence. Sabihin, pag walang nabasa letra por letra, hindi ka maniniwala. Pero hindi mo madidinay ang reality. Kasi nang umanib ka sa SDA, binautismuhan ka, hindi ka tinuli. SDA, pag lumipat sa born again, anong gagawin? Tutuliin ba? Hindi. Bautismo lang eh. Amen. Lipat ka nagkatoliko, anong gagawin sa'yo? Bautismo lang naman eh. Meron bang tuli ngayon? Ibig sabihin bro, walang mabasa na tuli. Meron nga. Colossus 2:11-12. Tayo ay tinuli. Sa pamamagi. Bro, sumasagot ako. Bro. Tayo ay tinuli sa paraan ni Kristo, hindi sa paraan ng mga tao. At ang pagtutuling yun ang bautismo. Sinagot na nga kanina eh.
Bro, ang tanong ko bro ito, Katumbas yun, katumbas. may mabasa ka ba sa Biblia, Old or New Testament? Bro, Siguro sa New bro, Testament bro, lang. Kasi bro, nabasa ko na. pinalitan, Bro, nabasa Teka ko na, lang. bro. Nabasa ko na. Kung Binasa ayaw, ng kapatid, hindi mo lang Kung- hindi mo lang tinatanggap. kung ayaw mong tanggapin, hindi ko na problema yon. Ang sabi doon, tinuli tayo. Bro Dan. Tumahimik ka muna. Ang sabi doon, tinuli tayo sa paraan ni Kristo. Tinuli tayo sa paraan ni Kristo. Ito'y hindi Okay, tuli na gawa ng tao. Yung tuli na gawa ng Okay. tao, wait lang. Yung tuli na gawa ng tao, yung tinutukoy Sa laman yun. Yung tutukoy mo sa laman, yung may palos. Yung kanina, may palos ba? Na magbubukas yung katawang laman, yun ang palos. O sa Bisaya pa, palos. No? Okay. Hindi sa paraang Next question. yun. Tinuli tayo. Next question. Tinuli tayo sa pagtutuli na paraan ni Kristo. At dahil sa Ano tuling yun, Okay. naligtas tayo. Ano yun? Di bautismo. Ano yung tuli na yun ni Cristo, Bro Jando? O anong Okay. tuli yung nakakapagligtas sa atin kung hindi yun ang bautismo? Correct. Okay, next question bro. Next question bro. Mm. Okay, next question. Ito ang next question. Sabi mo, pinalitan ang sugo. At ang tuli ay isa doon sa sugo. Oh, Ito ang tanong ko. Levitical law yun eh. Natural. Okay. Ang sugo na pagtuli, galing ba yan sa sugo ng Panginoon? Okay, pakisagot. Yes. Saan mabasa? Yes, utos yan ng Panginoon. Kaya Genesis nga, 17, 9 to 14. Genesis 17, 9 to pakibasa, bro. 14. Pakibasa. Sinabi ko na nga utos ng Panginoon eh. Naku, papasahin ba naman ako? Pakibasa nga. Nagbigay ka sige, ng verse pero hindi mo binasa. Sige. Ibasa mo. Genesis Natin. chapter 17 verse 9 to 14. Okay? Sabi ganito. Sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mo ang kasunduan nating ito at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng 8 araw. Mula ng isilang ito, tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niya ang kasunduan ko. Yan ang sinasabi ko na para maging member ka ng kanilang samahan, kailangan mong patuli. Dahil kung ayaw mong patuli, huwag kang ituring na kababayan. Ngayon, sa ating panahon ngayon, hindi na pagtutuli ang paraan para mapaanib sa iglesia. Bautismo na. O, next question. Hindi ako mag-next question bro. Klaro ko lang. Sa King James bro, pakibasa bro. Kasi Na? ang tuli na sinasabi dyan, hindi yan nakabatay sa pagtuli na, sabi mo kanina, yung tuli na, yung payong panit. Circumcision. Pakibasa sa King James bro. Ano yung circumcision? Di ba tuli sa problema? Problema to. Okay, Hindi bro. pala naunawaan Bro, ang circumcision. Sa King James bro. Bro, Hindi ako naniniwala. circumcision Hindi ko- bro, circumcision bro, tuli yun. Kaya nga, pakibasa na lang ko bro sa King James kung ano ang ibig sabihin nun. Kasi hindi ako Problema naniniwala pa kapatid kasi kung ang tubo na yan, nagbabasa bro. ka ng English Tika tapos lang, ikaw tika hindi lang. mo naunawaan yung sinasabi ng English. Bro, tika lang bro kasi ang tuli kasi bro, hindi yan sugo ng Panginoon. Sugo yan ng mga Hudyo. Ano yung Sa mga Ano ko diyo? Yung Balik Genesis. ating balikan ha, 9 ha. Ating balikan sa 9 ha. Sinabi pa niya kay Abraham. Bro, King James bro.
Bro, King James bro. Oh, King King James palihog Kahit ko. King James yan, Para- kahit sa King James, ganun pa rin yan. Ang Diyos nagsalita dyan. Sige. Ating simulan kaya at nga, ating kaya nga, ating kaya simulan Sa uno mo, doon sa Amerikan mo, sa uno. Ating simulan sa verse 1. Sino ang kausap ni The word Abraham dito, the ha? word of the Lord yan. Sino ang kausap ni Abraham dito, ha? And when Abraham was 90 Bro, saan years... yan, bro? King Bro? James Version, bro. 17 verse... Levitico 17, Genesis 17 verse 1 ako magsisimula. 17:1. 17 ako magsisimula, ha? And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram. So nagpakita ang Panginoon kay Abram. And said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Direkta mo na sa 9. So, ang kausap ni Abraham dito, ang Panginoon, yung Almighty God. Anong sabi doon? And God said unto Abraham. Ang Diyos, ang kumausap kay Abraham, ang Diyos, ha? Sabi niya ganyan na ba dyan? Hindi Hudiyo daw daw. nasabi. Hudiyo daw ang nagutos. Hudiyo daw. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant, which you shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh of your Yeah, circumcised the foreskin. flesh, oh. The flesh of your foreskin. Alam mo yung ano yung foreskin? Alam mo yung foreskin? Balat ng ano mo yun, ang ari mo yun. Ha? And you shall circumcise the flesh of your foreskin. Balat ng ari mo yun, yun ibig sabihin nun. And it shall be a token of the covenant betwixt me and you. 12. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generations. He that is born in the house or bought with money of any stranger, which is not of thy seed, and the circumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people, and he hath broken my covenant. Oh, flesh of his Okay. foreskin? Ano ulawan mo dyan? Next question na lang. Ano ulawan mo dyan, bro? Question na lang. Oh, di napatunayan ko. Di napahiya siya, oh. Sabihin na natin na napatunayan mo. King James kasi, Sabihin eh. na lang natin. Okay. Sabihin na lang natin. Talaga napatunayan, bro. Huwag mo sabihin na Okay. lang natin. Talaga napatunayan. Sabihin na natin. Kasi hindi pa ko talaga dyan. Sige. Ito, next question. Kung ang bautismo ay kung ang tuli ay kapalit ng bautismo, bakit ngayon nagpabautismo kayo tapos nagtutuli kayo? Ibig sabihin ba na hindi pa natatapos ang tuli? Eto naman, ang ginagawa niya ngayon, fallacy of equivocation. Ito. Ang ginagawa niya ngayon, fallacy of equivocation. Tayo ay nagpabautismo. Ang pagtutuli natin ngayon, hindi na dahil sa kautusan. Hindi na dahil sa covenant. For hygienic reason. For hygienic reason na tayo ngayon. Ito ngayon, ha. Tayo ay binautismuhan para maging membro ng iglesia. Tayo ay tinuli for hygienic reason. Hindi tayo tinuli for the sake of the covenant. Itong binasa natin sa 17, 9 hanggang 14, sila ay tuliin for the sake of covenant. Basahin natin uli, kawawa naman si Jerwin. Pinapakita niya talagang kulilat siya. And the uncircumcised man, child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Covenant. Pag hindi ka nagpatuli sa Old Testament, sinira mo, nilabag mo ang kanilang covenant. Sa atin ngayon, pag nagpatuli ka, hindi na for the sake of covenant. Tayo na is for hygienic reason na. Nanimaho kang tik-tik, dapat patuli ka. Ganon. Bro, dyan daw. Bro. Ulitin kong tanong, bro. Sinagot ko na, bro. Bro, hindi mo narinig yung tanong ko.
Narinig ko yung Siguro hindi tanong mo narinig mo. yung tanong ko. Narinig ko yung tanong ulitin ko, mo. ha? Sinagot ko Okay. na. Ito yung tanong ko, bro. Pero sana alis ka sa sagot mo. Honest Ito, naman ako honest. kung ang tuli ay kapalit ng bautismo. Ay, mali, baligtad. Wala akong sinabi na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Sabi mo, pinalitan eh. Ang sabi ko, ang sabi ko bro, ang bautismo ang ipinalit sa tuli. Wala akong sinabi na ang tuli ay kapalit ng bautismo. Baliktad yung sinabi mo eh. Okay, kaya nga. Ay, wag mo sabihin kaya nga. Bro, wag mo sabihin kaya nga. Baliktad nga yung sayo. Ang sabi ko, ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Ang sabi mo na ang tuli ang kapalit ng bautismo. Baliktad 'yun. Sige, baliktad. Butata. Okay, ulitin ko ha. Sabi mo sa Hebrewanon City saan mo yun City 10 ba yun or 11 or 12 yun. Sabi mo pinalitan ang sugo. Isa doon ang sugo na pinalitan ang tuli. Tapos, prove mo, pinatutunayan mo na yung bautismo, yun ang kapalit ng tuli. Kaya, Colosas, yun na. Colosas 2:11 to 12 na tayo ay tinuli. Okay. Pero sa paraan ni Kristo. At sa tuling yun yun, ang tanong nailigtas tayo. Bro, anong klase ng uri ang anong klase ng tuli nakakapagligtas? Tika lang. Ang tanong ako. Sabi mo, magtanong ako. Sige, tanong ka lang. Okay, ito yung tanong ko. Kung ang tuli, kung ang bautismo, ang kapalit ay ang pinalit ay tuli, bakit ngayon? Hindi nga, baliktad. Baliktad bro. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. 'Yun ang binasa ko kanina. Ang bautismo ang ipinalit sa pagtutuli. Ang bautismo, 'yun ang pinalit sa tuli, di ba yung sabi mo? Yun. Bakit ngayon? Nagpapatuli ka at nagpabautismo. Ibig sabihin, sinagot ko na yan, bro. Hindi Bro, sinagot ko na yan, bro. Tayo ay nagpabautismo. Tayo ay nagpabautismo para mapaanib sa iglesia. Tayo ay nagpapatuli for hygienic reason. Kaya kung hindi tayo magpapatuli sa Bisaya na mga lugar, sa sungugol kag piso 10. Para hindi sungugol. May tiktik. Nanimahog tiktik. Para hindi sungugol. Bro, nagtatanong ka lang, sumasagot ako eh. Para hindi sumugon, magpatuli. Yun. Yan ang reason natin, hindi dahil sa covenant. Next. Follow up ko sa sagot mo. Kasi yun ang sagot mo, hygienic. Di ba? Hygienic reason. So, ang pagsabi ba sa Genesis 17:1 ay hygienic na sugo ng Diyos? O hindi hygienic. Yung sinasabi na hindi hygienic yung Bro, yung sa Genesis. Yung sa Genesis, hindi hygienic yung sa Genesis. Yun ay covenant. Bro, nagtanong ba ako, bro? Hindi pa tamos yung ko, bro. Ang tanong ko, bro. Tika lang. Sa Genesis 17, verse 17, chapter 17, verse 1, pababa, sabi mo, hygienic kasi yan. Wala ko sinabing hygienic yun. Ano ka ba? Wala ko sinabing hygienic yun. Napakasinungaling nito. Inaano niya yung mga sagot mo dyan. Pinagrarambol yung sagot ko. Hindi mo kasi ako pinapatapos. Hindi pa ako nag-in. Wala akong sinabi, bro. Wala akong sinabi na yung tuli sa Genesis 17:9-14 ay hygienic reason. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, covenant yun eh. ang sabi ko, covenant yun. Kaya pag hindi ka nagpatuli, itatakwil ka. Covenant yun. Bro, ulitin ko naman tanong, bro, kasi sumapaw ka kasi. Kasi binabibintangan mo ko eh. Ikaklaro ko muna.
ang sabi mo, ang tuli is hygienic. Sa atin ngayong panahon. Sa panahon natin. Sa panahon natin ngayon, ang pagtutuli, hygienic reason. Sa ating panahon. Okay. Okay, lagi. Okay na. Tapos, ang nakalagay dyan sa Genesis chapter 17, verse 1 pababa, pang-covenant yun siya, di ba? Pang-covenant. Yeah, covenant Yes. yun. Ito yung ang tanong ko. Kung covenant yun siya, kasama ba doon ang pagbabautismo na Hindi. pinabautismo ngayon o Hindi kasama ang bautismo. Hindi naman utos ang bautismo sa Old Testament eh. Sa Old Correct. Testament, Pagtutuli nga. para ka makapasok sa bayan ng Diyos, tuli ang requirements. Hindi bautismo. Ngayon, sa New Testament, sa ating panahon ngayon, hindi na requirements ang tuli. Bautismo ng requirements. Pero ba tayo nagpapatuli sa ating panahon ngayon? Hygienic reason. Yun ang sabi ko kanina. Huwag mong rambul-rambulin. Pinagrarambul mo eh. Bro Jando, 12 offer na bro. So, ibig bang Sunod na naman. ibig bang sabihin na walang bautismo sa panahon ni Abraham sa Genesis 17:1? Hindi Walang bautismo. hindi utos ang bautismo. Walang utos pero may nangyaring bautismo. Walang utos pero may bautismo. Ang sabi ko kanina, brother, bro, baka pag ito ni-review ko ito, mapapaya ka na naman ulit. Gaya na ginawa mo, sinabi mo ko na binago ko raw. Malapit na. Malapit. Baka to yung sabi niya kasi kanina binago ko raw yung ano. Sabi ko kasi nagplay ako ng video ni John de la Peña. Sabi niya, anong purpose mo? Ba't mo piniplay yung video? Sabi ko, ang purpose ko diyan para wag mong salungatin. Para dili ni mo sungagon. Ngayon, nung sabi niya, pinlay ko daw yun para dili sundugon. Tayo, wala ko sinabing ganon. Ang sabi ko, dili sungagon. Sabi niya, binago. Ito naman ngayon, binabago naman niya ngayon. Ang sabi ko, sa panahon sa Genesis, covenant yon. Para ka makapasok doon, kailangan ka patuli. At ang sabi niya kanina, meron bang bautismo sa panahon ni Abraham? Ang sabi ko, walang utos na bautismo sa panahon ni Abraham. Ngayon tumatawa-tawa siya. Sabi niya, Pero may nangyaring bautismo sa panahon ni Moises. yung pagtawid nila sa dagat na pula. Pero hindi utos yun. Hindi utos yun. Hindi utos yun. Kalooban ng Diyos yun. Ito problema kay Jerwin Rosales eh. Pabingi-bingi. Ayun yung pabingi-bingi niya, ako pa sinisisi. Tapos pinitwist yung mga pinagsasabi mo dyan. Bro, pwede ko tong gawan ulit ng review. Gawan ulit ng review gaya na ginawa ko nung una, review na wala akong sinabi na ang sabi ko kanina, walang utos na bautismo sa panahon ni Abraham, yun ang sinabi ko. Bro, ganito kasi yan, bro. Alam mo ba, bro? Tapusin naman na natin. Nagmamalinis ka. Sige, kaya alas 12, Nagmamalinis 7 ka, na. bro. Bro Jerwin, next time mo naman bro Jerwin. Bro, Jerwin, pahinga ka muna kasi dalawang beses ka na tinalo dyan bro. Bro, Pahinga mo yung talo mo bro. Kasi bro, bias kasi kayo dito, Kasi bro. alas 12 na, isipin mo, Bias kayo, bro. simula alas 6 hanggang alas 12 ako dito. Excuse me, bro. Antok na. Excuse me, bro. Bias kasi kayo dito, bro. anong Bakit kayo bias? bias, bro? Paano maging bias? Kasi Walang bias, bro. Di mo lang tinatanggap. Yung sinasabi ko kasi, nagsasapaw kayo. At isa pa, nagmo-mute kayo. Kaya hindi ko marinig. Wala, hindi ka kaya namin yung na-mute. sinabi ko na, iniba Bro. ninyo kasi hindi ko marinig kasi ang sinasabi ninyo. Bro, naririnig Pero ka totoo. sa live, bro. Hindi ka na may mute, bro. Viewers namin, nakakalam nun. Nagmo-mute kayo. Kaya nga, may record ako to yung inedit ni Jando. May record ako noon. Nagsalita ako tapos hindi na nakalagay doon sa live niya kasi nagmo-mute siya tapos nagsasapaw siya kaya hindi ko marinig na yung iniiba niya yung sinasabi niya. Baka nag-interrupt ka na nung panahon na yon kaya minute ka. Pero kanina, walang nag-mute sa'yo kanina bro. At Jabber Jando, ano muna natin bro Jando, next time na. Nabuking kasi siya doon sa video. Sabi niya kasi, pinlay ko daw yun para dili sundugon. Yang sabi ko, para dili sungagon.
Ang pandinig niya para Okay. dili sundugon. Ngayon ni-review ko yung video. Yung una, yung part na sinabi ko, sinabi niya. Tapos pangalawa, yung buo na talaga na video, yung buo na video na kung saan una ako nag-play ng video, nga sa katapusan, mahaba nga yung buong video na nireplay ko eh. Andun talaga, wala akong sinabi na aron dili sundugon. Ang sabi ko, aron dili sungagon. Pero sabi niya, binago. Kaya ako dyan, kasi hindi ko narinig yun. Hindi, bro. Sapaw-sapaw ka sa Bro, akin. ang sabi ko Kaya nga, ang bro, pagrinig ko doon, ikaw. tapos kanina, Kasi bro, wala rin yan ang ako, totoo, bro. wala rin ako Maganda. sinabi, wala rin ako Ayusin sinabi. lang muna natin bro, kasi parang ano na, parang patutsada na lang yun sa mga patutsada nangyari na lang yung yun, nakaraan. ginagawa So, yung next patutsada time na, lang. next time na. Okay, bro. Kasi Pero nakakatapos ngayon, tayo dyan. Magpapala. Bro, pumasok ako ng yung parang sabi na formal. Aalisin ako ng normal, bro. Sige, go Yes, ahead. Okay. yes, bro. So, sa lahat ng nakikinig ngayon, ano ba ito? Magandang gabi sa inyong lahat, no? At isa pa, sinsya na siguro kung may nasaktan dyan. At sana, maunawaan ninyo na minsan talaga, hindi ko marinig kasi may sapawan. At sana, Jando, salamat at pinapasok mo ko dito sa live mo. Okay, it's a big opportunity na makidiskusyon sa inyong dalawa o tatlo dyan. Salamat. Kasi may natutunan tayo yung about sa tuli. Sana bro, wag mong i-delete to kasi Hindi. ano din ako, may gagawin din ako dito. Salamat. O yun lang. Sige. Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Jerwin. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.